Isang hapon, habang masayang namamasyal si Pagong, ay nakasalubong niya si Kuneho. Palibhasa'y mabagal maglakad si Pagong, pangising-ising sinabi ni Kuneho, Hoy Pagong, pagkaikli-ikli naman ng mga paa mo at pagkabagal-bagal mong lumakad, wala kang mararating yan. Labis na nainsulto ang Pagong sa mga sinabi ng Kuneho, pero hindi niya ipinahalata na siya ay nagdadamdam. Upang patunayang may maipagmamalaki din naman, ay sinagot niya ang mayabang na Kuneho. Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaari mabagal nga ako maglakad, pero nakasisiguro ako matatalo kita sa palakasan. Ngunit lalo lamang siyang pinagtawanan ni Kuneho. Nabibigla ka yata, Pagong. Baka mapahiya ka lamang. Wika ni Kuneho. Pero sige, pagbibigyan kita. Anong paligsahan ang nais mo? Tanong ni Kuneho. Para magkasubukan tayo, bukas, pagsikat ng araw, magkarera tayo patungo sa bundok na iyon. At itinuro ni Pagong ang abot-tanaw na bundok. Tuwang-tuwa si Kuneho sa hamon ni Pagong. Nakasisiguro siyang sa bagal ng Pagong ay tiyak na mananalo siya. Kinabukasan, sa paanan ng bundok, maagang-maagang dumating sina Kuneho at Pagong. Pagong, hindi pa huli ang lahat. Bibigyan pa kita ng pagkakataon para isalba ang sarili mo sa kahihiyan. Ang pagmamalaki ni Kuneho. Ito lang ang masasabi ko. Maaaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya. O siya, sige. Umpisa na lang natin to. Ikaw na ang magbilang, bilang hudyat ng ating pagsisimula. Baka sakaling kahit konti, magkaroon ka ng tsansa na manalo. Hahaha. Isa, dalawa, tatlo. Takbo! Magkasabay ngang humakbang ang dalawa. Mabilis na nagpalundag-lundag si Kuneho. Halos sandaling minuto lamang ay naroroon na siya kaagad sa bundok. Nang lumingon siya ay nakita niyang malayong-malayo ang agwat niya kay Pagong. Habang patuloy naman sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong. Samantala, si Kuneho ay halos mainip na sa paghintay na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang nagpahinto-hinto pero wala ni anino ni Pagong. Palibhasa malaki ang tiwala niya sa sarili, alam niya ang kakayahang tumakbo ng mabilis. Kaya ipinasya niya na magpahinga muna nang makarating na siya sa kalagitnaan ng bundok. Mabuti pa ay mamahinga muna ako. Malayo pa naman si Pagong. Isa pa, pagod na rin naman na ako. Wala akong dapat ikabahala dahil napakalayo ng agwat naming dalawa. Naupo si Kuneho sa ilalim ng isang puno at nang dahil sa kapaguran, hindi niya namalayang siya ay nakaidlip. Kahit na sabihing napakabagal umusad, ay pinagsikapan ni Pagong na ibigay ang lahat ng lakas upang unti-unting makapanhik sa bundok. Nang matanawang himbing na himbing sa pagtulog ang katunggali, ay lalong nagsumikap umusad pataas ang pawisang si Pagong. Hanggang sa madaanan at malampasan niya ito. Palubog na ang araw ng magising si Kuneho. Tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandoon pa rin si Pagong. Subalit wala pa rin. Sinimulan na niya muling tumakbo. At laking gulat niya nang abutan niya si Pagong na malapit na sa tuktok ng bundok. Litong nagtatatalon paitaas ang Kuneho upang unahan si Pagong. Tumakbo siya ng tumakbo ng walang pahinga sa pag-asang mauunahan niya pa si Pagong. Ngunit huli na ang lahat sapagkat narating na ng masikap na Pagong ang tuktok ng tagumpay. Tuwang-tuwa si Pagong at hindi siya makapaniwala na siya ang nanalo. Sa kabilang banda,
Si Kuneho ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pangiinsulto at pangmamaliit rito. Simula noon, ay naging aral na ito kay Kuneho na kailanman ay hindi niya dapat maliitin ang kanyang kapwa. Ang Kuneho ay labis ang tiwala sa sarili na mananalo siya, kaya tumigil ito sa gitna ng paligsahan at nakatulog. Ang Pagong, kahit mabagal ay patuloy na naglakad at hindi tumigil hanggang sa dulo ng karera. Gaya ng Pagong, hindi basihan ang bilis upang manalo. Kahit dahan-dahan, basta tuloy-tuloy ay kaya mong mapagtagumpayan ang anumang karera ng buhay. Ano-ano nga ba ang mga aral na pwede nating mapulot sa kwento ni Pagong at ni Kuneho? Una, walang imposible sa taong nagsusumikap. At pangalawa, huwag maging mayabang. Tandaan, ang taong nagmamataas ay lalong bumababa, at ang taong nagpapakababa ay siyang itinataas.